Ika-35 kabanata sa pagpapatuloy. Sa hilaga ng tambakan ng Dangangu. Isang gulong ng karwahe ang makikita na may sumisigaw. Sinabi ni Jumjoksan sa mga alagad nito na magbantay kayo kung may kahina-hinalang galaw sa paligid. Tumugon ang mga ito na okay po sir. Nakaharap sila sa kabilang ilog na sinabi pa ni Jumjoksan na sa tingin ko hindi pa dumarating ang mga mamimili. Tumugon ang isa na oho. May oras pa tayo bago ang transaksyon. Tumingin sa gilid at nag-iisip na iligal na kalakalan ng pulbura. Ito ang pinakamalaking transaksyon sa buhay ko. Dagdag pa nito na 5 kaban. 5 buwan ang inabot para makatipon ng ganito karaming pulbura. At nagbayad ako ng 4 na beses sa presyo ng merkado para dito. Kaya halos lahat ng aking kayamanan ay naipuhunan ko. Tumingin ng seryoso at sinabi pa sa isip na ayos lang, ang perang ginastos ko ay hindi mahalaga. Kahit na binili ko ito ng 4 na beses ang presyo sa pamilihan, ibebenta ko ito ng 10 beses na mas mataas. At sa kita na yon, bibilhin ko ang lahat ng mga pangunahing negosyo sa sentro ng Dangangu na pinapangarap ko. Pagkatapos, alisin ko na ang aking mga kamay sa mga iligal na kalakalan at magiging isang lehitimong sentro ng kalakalan. At pagkatapos itinuro nito na sinabi na boss, tumingin daw siya doon. Nagpapadala ng signal ang mga mamimili. Habang winawagayway ang sulo ng isang ito, sinabi pa ng alagad ni Jumjoksan na andito na daw sila. At pagkatapos sinabi nito sa kanyang mga alagad na maghanda na daw silang lahat. Tumugon ang mga ito na okay po sir. Dumaong na ang mga bangka nito sa tabi ng ilog. At bumaba ang mga ito na nakahanay, gayon din ang grupo ni Jumjoksan. Sinabi ng nakamaskarang ito na ang kalakal. Tumingin si Jumjoksan sa kanyang alagad na tumingin din ito sa kanya, hudyat na ipakita daw niya ito sa kanila. Pinutol ang lubid na nakatali sa karwahe. At pagkatapos tinanggal ang nakataklob dito. At sinabi ni Jumjoksan na handa na daw ang mga ito. At sinabi nito na ang pera. At isang kahon ng pera ang binubuhat ng 2 taong nakamaskara sa harapan. Habang dahan-dahang binuksan ito, makikita ang kinang ng pera sa loob. At pagkabukas nito puno ito ng gintong korona na sinabi pa sa kanya ng lalaking nakamaskara na ito daw ay 10 kaban ng mga gintong korona. Pinagpapawisan ito sa dami ng gintong korona at sinabing ang kasunduang ito daw ay tapos na. At sinabi sa isip na sa wakas. Nang biglang nagulat ito na napatingin sa kanyang likuran nang may tumalon sa ere na sinasabi na tumigil daw sila dyan. Makikita ang paa nito na bumaba sa lupa na napasabi si Jumjoksan na ikaw. Ikaw ay si. Na nakita niya ang ating bida at si Gong Sasyok. Na sinasabi niya na hoy. Pagkatapos mong muntik na akong itulak sa pintuan ng kamatayan, guminhawa ba ang buhay mo? Nakangalit ang mga ngipin nito at sinabi sa isip na ano. Dapat patay na siya, bakit siya nandito? At anong ginagawa ni Gong Sasyok sa tabi niya? Nakipag-alyansa ba siya sa kanila? Tinignan niya ito habang nakangiwi ang mga labi at sinabi pa sa kanyang isip na manatiling kalmado. 20 bihasang gwardiya mula sa aking sentro ng kalakalan ang narito. At pagkatapos sinabi nito habang nasa harapan nito ang mga alagad na hangal ka. Kung dumaan ka lang ng nakapikit, sana'y nabuhay ka pa. Dagdag pa nito sa kanyang isip na madaling puksain ang 3 sa kanila nang walang maiiwan na ebidensya. At inutusan na niya ang mga ito na sugurin na daw nila ang mga ito at patayin. Nakangiting tinawag niya si Gong Sasyok. At tumingin ito sa kanya at sinabi na okay po master. Na itinaas nito ang kanyang espada. At sinigaw nito sa kanyang mga alagad na sumugod na daw silang lahat. Nagulat naman ito nang makita na may mga kasamahan pa pala sila at napasabi na ano. Winasiwas ni Gong Sasyok ang kanyang sandata habang sumisigaw. At mabilis na tinamaan niya ang mga ito na umuungol sa sakit. At nagulat ito ng isang lalaki ang umatake sa kanyang gilid. Mabilis namang. Iniwasan niya ito. At gumanti ito ng napakalakas na sipa na ikinatapon nito sa malayo. Na napanganga ang kasamahan nito na nasa harapan ni Gong Sasyok pati na si Jum Sasyon na nakasakay sa kabayo. Na ang lalaking tumalsik sa malayo ay tumama sa kanya. Bumagsak ito sa lupa habang ang kabayo na sinasakyan nito ay tumakbo na papalayo. Habang nakadapa ito at pinapanood ang naglalaban sinabi niya sa kanyang isip na buwisit, anong nangyari at napunta sa ganito? Ang aking mga elite na gwardiya ay pinapabagsak. Ang buo kong plano ay masisira kung magpapatuloy ito. Ang lahat ng pagpaplano ko ay mawawala ng saysay, ang alyansa ko sa mga shaman ay masisira,
at ang Pyongyang Trading Center ko ay malilipol. Dahan-dahan itong tumatayo na sinabi pa sa kanyang isip na kailangan na daw niyang gamitin ang Plan B. Kunin daw ang pera at mabilis na umalis. Ngunit isang mabilis na espada ang tumutok sa kanya na ikinagulat nito. At sinabi ng nakamaskara sa kanya na kanselado na ang kasunduan. Babawiin namin ang aming ginto at umalis kayo sa daan. Na sinabi ni Jum sa Shyenteka. Magtulungan tayong patayin sila. Tapos sa inyo na ang pulbura at akin na ang ginto. Tumugon naman ito sa kanya na nakakapagduda ito. Hiniwa ng kaunti ang leg nito at sinabi pa na paano nagkaroon ng mga nanghihimasok sa mismong oras ng transaksyon natin. Baka kasama mo sila at sinusubukan mo kaming traidorin. Dagdag pa nito sa kanya habang nakatingin na hindi kami nagsusugal ng aming buhay sa mga bagay na hindi sigurado. Umalis na kayo. Napangiwi ito ng muka habang nakatingin sa kanyang liig na hinihiwa ng espada na napasabi pa sa kanyang isip na buwisit, bakit siya masyadong may pag-aalinlangan. Nagulat si Jum sa Syon nang sipain ng malakas ng ating bida ito habang sinasabi niya na alisin mo ang mga kamay mo dyan. Namula ang muka nito na akala ay tinutulungan siya ng ating bida at napasabi pa sa isip na bakit daw niya ginawa iyon. Dagdag pa niya na iniligtas ba ako ng shaman na ito. Ngunit pagkatapos niyang maisip ang mga ito, isang malakas na suntok din ang dumapo sa kanyang muka na sinabi pa ng ating bida na isa ka pang kupal ka, ito ang nababagay sa iyo. Inapakan niya ang kahon ng pera at sinabi sa kanya na pinaghirapan ko ito ng husto. Itinuro niya ito at sinigaw pa na akin ito, kayong mga hampas lupa. Kung ayaw niyong mamatay, lumayas kayo ngayon. Napasabi ang mga nakamaskara na ikaw na walang hiya ka. At dito na po nagtatapos ang ika-35 kabanata. Ika-36 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang mga ito na naglalaban. Sinabi ng ating bida na kayo dyan. Tinutukan niya ito ng kanyang espada at sinabi na umalis kayo. Habang binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Dagdag pa niya na ang ibig kong sabihin, kung gusto niyo akong labanan, hindi ko kayo pipigilan. Napasabi ang nakamaskarang ito na ikaw. Sa tingin mo ba'y ligtas ka pagkatapos gawin ito? At pagkatapos isang palaso ang makikita. Napalingon ang ating bida habang ang umuulan na palaso sa langit ay makikita. At napasabi siya na ang discipline commit ay naandito na kaagad. Na sinabi naman nito na nakatutok ang espada sa hangin na itigil na daw sila sa pagtira. At sumugod ang mga ito na sinisigaw pa na habulin silang lahat. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip habang sumisigaw si Chongsang na hinahanap siya na ang tanga niya. Kung makita ng komite ng disiplina ang ginto, susubukan nilang kumpiskahin ito, bakit niya sila dinala ng napakabilis? Napamura ang mga nakamaskara na sinabi na nalintikan na. Kailangan na daw nilang mabilis na umalis dito. Napalingon naman ang ating bida at sinabi sa isip na buwisit, wala nang panahon para itago ang ginto. Makikipagsapalaran ako. Na binubuhat niya ang kahon. At pagkabuhat niya tinawag niya si Changwo at sinabi na mabilis daw siyang pumunta sa kanya. Na nagtataka naman ito. Iniabot sa kanya ang kahon at sinabi na kunin daw niya ito at umalis ng mabilis dito. Natumugon itong napasabi na nagtataka na Sinabing muli sa kanya ng ating bida na kunin mo ito at tumakbo sa lugar kung saan walang tao. Pinalo niya ito sa puwet at sinabi na bilisan na daw niya. Na maiyak-iyak naman na sumunod si Changwo sa kanya. At pagkatapos ay mabilis itong tumakbo papalayo na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na nakakabahala, pero ito lang ang tanging paraan ko sa ngayon. Dagdag pa niya maliban doon. Na nakita niyang gumagapang ito na sinabi niya na walang hiyang baboy, tumigil daw siya dyan. Nagulat naman ito na pinagpawisan. Pinaputok ang daliri sa mga kamay at nakangising sinabi ng ating bida na may kailangan pa tayong pag-usapan, saan mo sa tingin pupunta? Ikaw, tusong smuggler na nagtangkang kitilin ang buhay ko. Dagdag pa niya habang nanginginig sa takot ito na handa ka dapat, di ba? At pagkatapos makikita ang dugo sa hangin na mapapakinggan ang ungol ng sakit nito. At makikita ang muka nito ay puno ng bukol at pasa na walang malay. Yumuko si Chongsang at ang sundalo ng gobyerno sinasabi na natapos ito ng mahusay. Napasabi naman sa isip si Chongsang na sinasabi kong mahusay kahit binugbog niya ang isang tao, kakaiba pero nakakatakot masyado. Parang kailangan kong sabihin ang isang bagay.
Sinabi naman ng sundalo ng gobyerno sa isip na napayuko ako sa kanya nang hindi ko namalayan. Ang lupit niyang shaman. At dumating ang isang sundalo at agad na gumalang at nagulat. Tumugon ito at sinabi na oo, naayos na ba ang sitwasyon? Sumagot ito na oo. Habang ang ating bida ay nakikinig lamang sa kanila. Sinabi pa ng tagaulat habang hinuli ang mga ito kasama ang grupo ni Gong Sasyok na inaresto namin ang lahat ng smuggler ng pulbura at ang grupo ni Sasyok. Tinawag niya ang ating bida at sinabi na sir. Tiningnan lang niya ito. Sinabi nito sa isip habang nagpapaawa ng muka na nangako siya sa akin na patatawarin niya ako kapag tinulungan ko siyang labanan ang Chongyang Trading Center. Ngayong magkakampi na kami, tiyak na tutulungan niya ako. Kaya hindi ako lumaban nang arestuhin ako ng komite ng disiplina, walang dapat ipag-alala. Kumikinang pa nitong sinabi sa kanyang isip na naniniwala daw siya sa ating bida. Habang nakikipag-usap naman siya sa officer ng pamahalaan na tinatanong niya na kung magkano daw sila. Natumugon ito na ha? Na ibinulong niya na magkano daw ang halaga nila. Ang pabuya sa Gong Sasyok clan. Na pinagpawisan itong tumugon na yon daw ba? At sinabi nito na hindi ko yon isinaalang-alang. Ang patong sa ulo ni Gong Sasyok ay 100 pilak. At binigyan siya ng token at sinabi pa na ito ang mga papeles para sa gantimpala. Maaari mong puntahan ang komite ng disiplina para kunin ito. Tumugon ang ating bida na okay. Na hindi naman makapaniwala si Gong Sasyok na nagtataka ang muka nito. Masayang sinabi ng officer sa kanya na salamat sa iyo, nahuli namin ang Sasyok at ang illegal na smuggler ng pulbura. Nagpapasalamat ako sa ngalan ni Master Jeon. Tumugon ang ating bida sa kanya na ayos lang, walang problema. Kunin niyo na sila. Napasabi naman si Gong Sasyok na teka, sandali lang po sir. At umiiyak nitong sinigaw habang dinadampot na ng mga kawal na ikaw walang hiyang traidor. Na sinabi ng ating bida na dalhin na daw nila siya. At tumugon ang mga kawal na okay po sir. Habang patuloy sa pagdadaldal si Gong Sasyok, habang dinadala na ito napangiti ang ating bida at sinabi sa isip na walang dahilan para patawarin ang taong nagtangkang kitilin ang buhay ko. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Sumuntok sa palad at sinabi sa ating bida na kung gayon kami ay. Nang pinigilan siya ng ating bida at sinabi na teka lang. At tumugon ito na ano daw yon? Sinabi ng ating bida na mamula-mula ang muka na tila pusa ang pakyot ng muka nito na sinabi na may gantimpala ba sa pagbibigay alam tungkol sa mga smuggler. Napatawa ito at sinabi na ang totoo. At sinabi pa niya na humawak sa kanyang baba na kung pupunta kayo sa komite ng disiplina. Sasabihin ko ito kay Jeon. At dahil nahuli namin si Jumjoksan na matagal na naming pinaghihinalaan, kukunin ang mga ari-arian ng Chongyang Trading Center. Dagdag pa niya na ikinagulat ng ating bida na nagtayuan ang mga balahibo na dahil malaki ang ari-ariang makukuha, may mga gantimpalang ibibigay. At napasabi siya sa kanyang isip na ano? Kukumpiskahin ang mga ari-arian ng Chongyang Trading Center. Napahawak sa ulo ang ating bida at nanlumo na sinabi pa sa kanyang isip na kung alam ko lang, kumuha sana ako noong inatake ko sila. Na tinatawag naman siya ng officer na sinasabi na Mr. Shaman ano daw ang nangyayari sa kanya. Na napasabi naman ng ating bida na bigla na lang daw sumakit ang kanyang likuran. Hinawakan ng ating bida ang kamay nito habang sinasabi sa kanyang isip na wala nang balikan. Makukontento na ako sa kung ano ang mayroon ako. Na pinagtatakahan naman ito ng officer. At umiiyak na sinabi ng ating bida sa kanya na kung gayon, hihintayin ko na lang ang malaking gantimpala. Natumugon ito na okay. At lumipat ang eksena na makikita ang lugar na ito na sinabi na natapos ang pangyayari ng ganito. Dahil nakakulong na ang mga kriminal, ang natitira na lang ay na malakas siyang kumakatok sa pintuan. At pinagbuksan siya ng galit na lalaking ito na sinisigaw na sino ba ang kumakatok ng ganito kaaga. Mabilis na pumasok sila sa loob habang buhat ni Changwo ang isang kahong gintong pera. Agad silang umupo sa harap ng lamesa na napasabi sa isip ang lalaki sa kanila. Na pinagmamasdan sila na anong klaseng mga tao to. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na bigyan daw niya sila ng 3 tasa ng tsa. Naiinis na sinabi pa nito sa kanyang isip na sa hitsura ng mga damit nila, mga shaman sila mula sa maliliit na angkan. At pagkatapos sinabi nito sa kanila na hoy. Shamans alam nyo ba kung anong klaseng lugar ito? Dagdag pa niya na hindi ito isang cafe para uminom ng tsa, ito ay isang bangko kung saan mo iniimbak ang pera.
Kaya umalis na daw sila. Tinawag niya si Changwo. At agad itong tumugon na oo, sasok. At pagkatapos inilagay niya sa ibabaw ng lamesa ang isang kahong ginto. At sinabi ng ating bida na buksan daw niya ito. Tumambad sa lalaki ang mga ginto sa looban ng kahon. At napanganga ito at napasabi na ginto. At napakalaking halaga pa. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang halagang ito ay katumbas ng kung gaano karami ang ipinagpapalit ng aming bangko sa loob ng isang taon. Dagdag pa niya sa isip ng mga Diyos ng pera. Sila ay mga Diyos ng pera. At mabilis na lumuhod ito. Habang mangyak-ngyak na sinabi na ang inyong kamahalan. At pagkatapos sumuntok sa palad at yumukong sinabi na siya daw ay ang head ng Dongbrim Bank. Na si Huang Jion ay yumuyuko sa inyo. Nang araw na yon, ang pinuno ng Dongbrim Bank, si Huang Jion, ay nagbukas ng trabaho ng madaling araw at itong tatlo, sa kasaysayan ng Mudang, ay ang mga unang shaman na nagkaroon ng account sa isang bangko. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na nagbukas ako ng mga account para kay Cheong Sang at Cheong Wu para matigil na sila sa pagsasalita. Dagdag pa ng ating bida na nagiging maliwanag na ang araw. Nakangiting sinabi pa niya habang nasa tabi ng bintana na ito daw ay nakakapresko. At dito na po nagtatapos ang ika-36 na kabanata. Ika-37 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bahay na ito na may sumisigaw na ano ang sinasabi mo. Sinabi pa ng leader ng angkan ng una ang grupo ni Gong Sasyok at ang Chongyang Trading Center ay inaresto ng Discipline Committee kagabi. Tumugon ang naguulat na oo. Sinabi pa nito sa kanya na mukhang sinubukan ng Chongyang Trading Center na gumawa ng iligal na kalakalan at ang grupo ni Gong Sasyok ay nakikipaglaban sa Chongyang Trading Center, pero silang lahat ay inaresto sa pinangyarihan. Nagulat ito sa kanyang narinig at sinabi na ano. Bakit makikialam si Gong Sasyok sa iligal na kalakalan ng Chongyang Trading Center? Dagdag pa niya na hindi ba't nagkaisa sila para gumawa ng patibong para kay Jinmu 2 araw na ang nakalipas. Ano na ang nangyari mula noon? Umiling ito at sinabi na ikinalulungkot ko. Wala akong anumang detalyadong impormasyon. At pagkatapos malakas na humampas ng kamao ang leader ng angkan ng Wu at sinabi na buwisit. Dagdag pa nito sa isip na nangangalit ang mga ngipin na sinabi sa kanyang isip na nasa panganib kami. Kung may isa man sa kanila na magsabi na tayo ang may pakana ng lahat. Malalaman ang katotohanang sinubukan ni Jinhye na patayin ang isa pang disipulo. Makikita ang muka nito na sinabi pa sa kanyang isip na si Jinhye daw ay tiyak na itatapon siya. At puputulin ang mga litid ng kanyang mga braso at binti, kaya't magiging baldado siya. Hindi ko maaaring hayaan na mangyari iyon. At mabilis na tumayo at sinabi na kailangan kong makipagkita kay Ginoong Jion. Tumingin sa tagaulat na sinabi pa na kontakin si Jinhye at alamin kung ano ang ginagawa ng mga shaman. Alisin din ang lahat ng ebidensyang may kinalaman sa Chongyang Trading Center at sa Gong Sasyok. Sumuntok ito sa palad at sinabi na naiintindihan ko. Mabilis na tumatakbo na sinabi pa sa kanyang isip na kahit man lang, kailangan naming ipalabas na walang alam si Jinhye. At kami, ang pamilya Wu, ang palihim na nagplano ng lahat. Sumakay ito sa kanyang kabayo na sinasabi pa niya sa isip na para magawa iyon. Na mabilis na pinatakbo ang mga kabayo ng mga ito na sinabi pa ng leader ng angkan ng Wu na kailangan daw niyang patayin si Gom Juksan at si Gong Sasyok bago sila makapagsalita. At lumipat sa Danganggu Discipline Committee. Sa loob nito sinasabi ng judge sa kanila na nang suriin namin ang lahat ng mga kriminal na inaresto kagabi, nalaman namin na kasama rin si Li Palyong. Ang pinagsamang pabuya ay hindi lalampas sa 200 barya. Dagdag pa nito habang inaabot ang supot ng pera sa kanya na pero nagdagdag ako ng bonus dahil sa inyong mga pagsisikap. Masayang tinanggap ng ating bida at sinabi pa sa kanyang isip na mayroon palang mabuting tao sa gobyerno. Sinabi pa sa ating bida na tungkol daw sa pabuya para sa pag-uulat ng mga smuggler. Si Sir Jion mismo ang magbibigay sa inyo. Sinabi pa nito habang makikita ang mga paa nila na hinihintay niya kayo ngayon kaya tara na. Dito tayo. Tumugon ang ating bida na ayos. Nakangiting sinabi sa isip ng ating bida na ito daw ay ang pinakamagandang pakiramdam kailanman. Dagdag pa niya na bago ako pumunta dito, dumaan ako sa tindahan ng damit para kunin ang mga bagong damit at sa kung anong dahilan, binigyan din ako ng may-ari ng tindahan ng mga bagong sapatos na ito.
Sinabi pa niya sa kanyang isip habang namumula ang pisngi na ito na ang araw na mababayaran ako para sa lahat ng kabutihang ginawa ko. Na napasabi naman ang judge na hindi ba't iyon ang pinuno ng pamilya Wu. Na mabilis na napalingon ang ating bida at sinabi sa isip na ang head ng Wu family. Dagdag pa niya sa isip na ang nag-utos kay Gong sa shop na patayin ako. Ang ugat ng lahat ng problemang ito. Na napasabi naman ito nang makita sila na 3 taoistang shaman sa Dangangu. Dagdag pa nito na siya sigurado si Jinmu at ang kanyang grupo. Bakit kailangan ko pa silang harapin dito? Sinabi pa nito na magpapanggap na lang akong hindi ko sila kilala. At pagkalapit sinabi nito na hukom, sino ang mga taong ito? Na tumingin sa kanya ang ating bida ng kakaiba nang marinig niya ito. Samantalang kumindat naman ito na sinabi sa leader ng Wu na mukhang hindi mo pa naririnig ang balita. Lumapit sa ating bida at umakbay na sinabi nito na kagabi, sinubukan ng Pyongyang Trading Center na gumawa ng iligal na kalakalan ng pulbura. Pero pinigilan sila agad ng isang taoistang shaman. Doon mismo. Kunyari ang umiti ito at sinabi na ganun daw ba ang nangyari. At pagkatapos sinabi sa kanyang sarili na pinigilan niya ang iligal na kalakalan doon mismo. Paano? Sinabi ba ni Gomjuksan sa batang ito ang tungkol doon? Ang hangal na baboy na yon. Dagdag pa sa kanya ng hukom na bukod pa riyan. Tinalo niya ang Sasyo clan, kaya't pinupuri siya ngayon ng mga lokal na negosyante. Pagkatapos tumawa ito. Natumugon naman ang leader ng Wu na ganun. Natahimik na pinapanood lang silang dalawa ng ating bida. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang patuloy sa pag-uusap ang dalawa na ang pinuno ng pamilya Wu. Ngayon na iniisip ko ito, hindi ko pa kailanman narinig ang tungkol sa kanya o nakita man lang ang kanyang mukha. Nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinabi pa sa isip na kaya bakit siya mag-uutos na patayin ako. Anong dahilan? Na sinabi naman ng judge na nga pala, hindi ba't sinabi mo na ang anak mo ay disipulo rin ng isang shaman? Nagulat ang ating bida na napatingin dito at sinabi na ano. Dagdag pa nito na ano nga daw ang pangalan niya. Na pinagpawisan nito na napangiwi ng muka nang marinig ang tinanong sa kanya nito. Na mabilis itong tumalikod at sinabi na Diyos ko. Muntik ko nang makalimutan, kailangan kong makipagkita kay Ginoong Gion agad, kaya siguro sa susunod na lang. Napatuloy pa rin itong nag-iisip nang biglang maisip niya ito at sinabi na Jinhei. Biglang nanlaki ang mata nito na napatingin dito. Na masayang sinabi pa nito na tama. Jinhei ang pangalan niya, di ba? Dahil naging disipulo siya ng shaman ng mas maaga, siguro siya. Ang sahyong ni Jinmu. Ang sahyong ay isang terminong ginagamit para tawagin ang isang miyembro ng angkan na mas matanda sa iyo, ngunit may pantay na posisyon. Napatingin ito sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na buwisit, mukhang mapapahamak ako. At pagkatapos napangiti ang ating bida. Sumuntok sa kanyang palad at masayang sinabi ng ating bida sa kanya na ikaw pala ang ama ni Jinhei Sahyong. Hindi ko alam. Ako, si Shaman Jinmu, ay yumuyo ko sa inyo. Sinabi pa niya sa kanya na kung papunta ka kay Sir Gion, sabay na tayo dahil pupuntahan ko rin siya. Natumugon itong pautal-utal na okay. Habang naglalakad sa unahan ang ating bida na nakangisi, sinabi ng leader ng Wu sa kanyang isip na ano. Wala ba siyang alam kahit ano? Dagdag pa niya habang makikita ang labas ng pamahalaan na walang paraan na wala siyang alam. Hindi ko mahulaan kung ano ang iniisip niya. At nang makarating sila sinabi ng ating bida na malugod na pagbati, Sir Gion. Humawak sa kanyang balbas at sinabi nito na salamat sa inyong pagsisikap, Jinmu. Aminado ako, walang makakapantay sa mga shaman sa paggawa ng mabubuting gawain. Tumugon ang ating bida sa kanya na huwag daw naman niya siyang masyadong purhin. Sinabi naman sa isip ng leader ng Wu na bueno, kailangan kong malaman kung may sinabi si Gong Sasyok at Gomjuksan tungkol sa pamilya Wu habang sila ay iniimbestigahan. Dagdag pa nito sa isip habang makikita si Gion na nakapikit ang isang mata na pero hindi ako makakapagtanong habang nag-uusap sila. Na sinabi naman ni Gion nga pala. Yung lalaking si Gong Sasyok. Nang nagulat ang leader ng Wu nang marinig niya ito na sinabi pa ni Gion na sinabi niya na inutusan siyang patayin si Jinmu ng pamilya Wu. Na napasabi ito sa kanyang isip na buwisit, nasabi na ba niya ang lahat? Ngumisi ng kakaiba ang ating bida at sinabi niya na narinig ko rin ang kwentong iyon. Nakapikit na pinagpapawisan nito na sinabi sa kanyang isip na nahuli na ako ng isang hakbang. Tapos na ang lahat. Nang nagulat ito.
Nang sabihin ng ating bida na isa iyong hayagang kasinungalingan. Isa sa mga sahyong ko sa mudang ay mula sa Wu family. Hindi nila magagawa iyon sa akin. Dagdag pa niya na sa tingin ko, sinusubukan lang ng walang hiyang iyon na makaalis sa sitwasyon na kinalalagyan niya. Tumingin ito sa ating bida at sinabi sa isip na anong sinabi niya. Bakit niya ako kinakampihan? Napakamot ito sa ulo at sinabi na kung tutuusin, sinabi ni Gomjuksan na ginamit siya ni Jinmu at kinuha ang kanyang pera. Tumakla ito at sinabi pa na ang mga shaman ng mudang ay kilala sa pagiging matuwid. Sinabi pa niya sa harap ng ating bida na ang mga dahilan ng mga kriminal ay madalas na lumalala. Siguro hindi ko dapat sinabi sa iyo yon. Pinasama lang nito ang pakiramdam mo. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na hindi, ayos lang. Salamat sa pag-aalala. Masayang sinabing muli sa kanya nito na siya nga pala, nagpakita rin ng malaking pasasalamat ang may-ari ng lupa sa mga ginawa mo dahil mahigpit na ipinagbabawal ng pambansang batas ang kalakalan ng pulbura. Kaya, ano sa tingin mo? Sinabi ng may-ari ng lupa na gusto kanyang makilala, kaya maaari kang manatili dito ng ilang sandali. Tumawa ang ating bida at sinabi na hindi, ayos lang. Natutuwa akong nakatulong ako para magkaroon ng kapayapaan sa lugar na ito. At isa pa. Ayokong makaabala sa sinuman dito. Sinabi pa niya na tumingin sa leader ng angkan ng Wu na dahil nakilala ko na ang ama ng sahyong ko. Naiisip kong tumuloy sa kanila kung hindi ito masyadong abala. Tumingin sa ating bida na pinagpapawisan sinabi sa isip na ikaw. Ano nung binabalak mo? Nakasimangot niyang naiisip na Jinhye mula sa pamilya Wu. Ikaw na traidor na hayop. Sinubukan mo ba akong patayin sa tulong ng pamilya mo para maging dakilang disipulo? Muntik na naman akong mamatay talaga doon. Itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na sinabi pa sa kanyang isip na gusto kitang patayin dito mismo pero masyadong madali iyon. Isa pa, wala nang silbi ang patay na tao. Nakangiti pang naiisip. Ng ating bida na alam ko na ang kanilang kahinaan, kaya sa hinaharap wala silang magagawa kundi sumunod sa akin. Kung gagamitin ko sila, malaking tulong ito para maging dakilang disipulo ako na nakatingin lang sa kanya ang ama ni Jinhye na pinagpapawisan. Ngumiti ng masama ang ating bida at tumawa sa kanyang isip na sinabi na humanda ka, walang hiya. Gagamitin kita hanggang sa huli. At dito na po nagtatapos ang ika-37 kabanata.